Gusto kong sabihin sa inyo na kung natotoksikan kayo sa ginagawa naming pagtatama sa mali at pamumuna ng mali, there's something wrong. Meron lang akong mensahe sa mga pailan-ilang, hindi naman not necessarily creator meron akong mensahe sa mga tao na nagsasabi na yung ginagawa namin is toxic, diba? Meron kasing mga pailan-ilang creator, ilan-ilang spectators ang nagsasabi na yung ginagawa daw namin ay toxic, bakit daw kami nangingialam, bakit daw kami namumuna, ba't hindi nilang mag-focus sa sarili namin content, page, channel. Ayan. So meron akong mensahe sa mga nagsasabing toxic kami. Gusto kong sabihin sa inyo na kung natotoksikan kayo sa ginagawa naming pagtatama sa mali at pamumuna ng mali, there's something wrong with you. Naiintindihan namin if, sabi nga ni Junil, there are people who wants to avoid confrontation, nagsashy away sa confrontation, kasi normal sa ating mga Pilipino yung pagiging mabuti, pagiging mabait. Ayaw nating makasakit ng iba kahit na alam mong mali siya. Kaya nga nabuo yung mga katagang, sometimes it's better to be kind than to be right. And may mga instances naman na tama yon, and that is applicable. Pero kung sasabihin nyo na yung ginagawa namin pagpuna sa mga maling turo, pagpuna sa mga maling ideya na ibinibigay ng mga creator sa iba pang creator natin, yung pagpuna namin sa mga creator na nananamantala ng kahinaan ng iba is katoksikan, there's something wrong with you. Kasi ginagawa nga namin yung hindi nyo kayang gawin. Ginagawa nga namin yung hindi nyo pinipiling gawin. Bakit mas kinakampihan nyo pa yung gumagawa ng mali? Bakit mas kinakampihan nyo pa yung tuturo ng mali? Bakit nyo kami pinapersecute? Tama ba yung term na ginagamit ko? Bakit nyo kami pinapersecute or tinitreat unfairly? If we do have the confidence at lakas ng loob na sitahin yung mali, na alam nyo na mas marami tayong kababayan, kasamahang content creator, nagsisimula palang maliliit, walang alam, ang naloloko at sasamantalahan. Hindi namin hinihiling sa inyo na sitahin nyo rin sila. If hindi nyo kaya, sabi ko nga, likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabait. Ayaw nating makasakit ng iba. Ayaw nating may masabi sa kanila, mamakaaway sila. Di ba peaceful ang lahat? Pero wag nyo naman kaming i-treat unfairly. Kasi kami na nga yung sumisit sa mali. Kasi malay mo, matauhan. Kami na nga yung sasabi na hindi totoo yan, hindi tama yan. Kasi kawawa yung mga nalolokot naniniwala. Hindi naman namin yung ginagawa para siraan sila, pagmukain silang masama. Yun ay para sa mga taong naniniwala sa kanila kasi mali yung itinuturo. So do not treat us unfairly naman. Kasi ginagawa din namin yung sa palagay namin tama. If sasabihin nyo wala kaming respeto kasi pinakikialaman namin yung content ninyo, pwede kong ibalik sa inyo yan na wala din kayong respeto kasi pinakikialaman nyo yung content namin na itama yung mga mali ninyo. Hindi kami nagtatapak ng tao, nagtatama lang kami ng mali. Palakpakan yung tama, i-call out yung mali. Ngayon, kung hindi nyo kayang gawin yan, kung nahihiya kayo, takot kayo na makabangga ng iba, hindi nyo kaya makipag-away, hindi nyo kaya makipagsagutan, it's okay. But do not treat us unfairly. Kasi nanonormalize yung mali na parang yung tama pa ang nagmumukhang mali. Kailan pa naging mali na sabihin sa taong nagkamali na mali siya? Ito, napanood ko doon sa pinasa sa GC namin. Sinabi ni Jose sa live doon sa interview sa kanya ni Kuya Rels na kung talagang concerned ka sa tao, kausapin mo na lang. Sabi niya gano'n. Totoo naman yun, that's true. Pero wag yun, ginagawa naman namin to, hindi naman para sa iyo. Para doon sa mga taong naniniwala sa iyo. And alam niyo ba kung ilang beses ako nag-message kay Jose about different stuff? 3 beses. Never ako na-replyan yan. Sasabihin niyo, sana i-message na lang kayo. Si Miss Annalyn, kailan lang ba yung kinontak ni Jose? Nung gumawa siya ng content aging sa kanya. And that's understandable. Diba? Siyempre, hindi niyo na napapansin yung message sa dami na nagme-message. Wag nyo nang idahilan na i-message kayo. Kasi at the first place, yung ginagawa nyong mali, naka-public. So yung pag-correct sa inyo, naka-public din. Madali lang magpa-victim, sabi ni Tita. Kami pa yung toxic eh. Kino-correct na nga namin yung mali. Menemekos-mekos na nga kayo eh.
Pinapaliwanag na nga namin sa inyo na minemekos-mekos kayo, tinetornado kayo. Ang ganda lang pakinggan pero walang laman. Diba? Ang ganda lang pakinggan kasi may pa-English pa, mga bagong words na hindi mo naiintindihan pero wala naman talaga sa dictionary. Tapos kayo pa yung galit, kami pa yung toxic. Hahayaan na lamang ba namin na kayo ay niloloko at pinagsasamantalahan? Hindi naman namin hinihiling na kampihan nyo kami, na suportahan yung ginagawa namin because again, meron talagang mga tao na built for this, na mag-call out ng mali, mag-call out ng mga nagkakamali. And like ko namang hinihiling sa mga members ng hashtag Tamang Sistema Movement na we do it respectfully, but do not treat us unfairly na parang kami pa yung mali, kasi kino-call out na nga namin yung mali. And meron naman kami binibigay sa inyong paliwanag, meron naman kami inilalatag na ebidensya. Bakit kami yung toxic? Bakit sa amin kayo nagagalit? Do not treat us unfairly. Okay? Kung hindi nyo kayang gawin, yung mangorek ng mga nagkakamali, ipagtanggol yung mga naaapi, diba? I-educate yung mga niloloko, it's okay. We will not criticize you. We will not judge you. But do not treat us unfairly. Kasi ginagawa lang namin yung sa palagay namin ay tama. At hindi talaga maiiwasan na may masasagasaan. Lalo na kung alam mo ng mali, tinutuloy mo pa rin. Dahil nakikinabang ka. Kahit alam mo nang hindi ka nakakatulong, pinagpipilitin mo pa rin na tumutulong ka. Sasagasaan talaga yan. Kaya kami ay humihingi ng paumanhin, talagang masasagasaan po kayo. Pero dapat ba tumigil na lang kami? Paano naman yung future creators na gustong maging creator in the future, di ba? Maloloko na lang, papasok ng social media. Uy, ilan ba dapat i-follow to follow ko? Doon na lang yung tanong. Normal na kasi. Di ba yung kwento ko na nakaraang live ko? Kata-turn on ko lang po ng aking professional dashboard. Ang tanong kaagad, ilan po ba yung pwede kong i-follow daily? Huh? Follow to follow? Kaagad yung normal niyang tanong. Yun na kaagad yung nabuksan niya na ideya, na naisip niya. Same with YouTube, guys. Buti nga lang at wala na masyadong sub ngayon sa YouTube. Eh, hindi kami toxic. Nagkataon lang na natotoxican yung may ginagawang mali. Kasi kung wala ka namang ginagawang mali, it's very easy to accept naman yung, di ba, yung mistake mo at i-correct mo. Sabi ko nga, we always give the benefit of the doubt na baka hindi mo lang alam. Ang masama dyan, kapag hindi mo nga alam, di ba, sasabihin mo hindi mo alam, pinapaliwanag na nga sa'yo eh. Ayaw mo lang tanggapin. Kasi bakit? Tatamaan kasi yung dilahensya mo. Yun yung masama. Hindi naman masama ang mag-i-goal mo yung kumita. Ako man, gusto kong kumita. Kaya nga, dami ko racket eh. Diba? Benta ako ng t-shirt, nag-offer ng services, affiliate marketing, nag-offer ako ng mga coaching. Dami kong racket. Pinag-aaralan ko kung paano yung mga proseso para pwede kong i-offer na service na mag-provide ng value. Pero yung manloloko ako ng iba para kumita, tapos sasabihin ko tutulong ako sa iba para makabawi sa diba? Robin Hood. Diba? Robin Hood tayo. Ang gagawin mo man, wala kang pakialam sa mga naloloko, sa mga nagsasayang ng oras sa ilalim. Sasabihin mo tumutulong ka naman sa iba. If charity yung gusto ninyo, charity na lang. Huwag na kayo magtulong sa creator ng kung ano ng techniques kasi hindi naman kayo tutulong talaga. Susuportahan ko pa kayo. If charity yung gusto ninyo, goods yan. Hindi sabihin nyo na kayo ay charity. Be vocal about it. Be proud about it. Yun yung gusto ninyo eh. Gusto nyo pala magpabigas, goods. Diba? Huwag na lang kayo magpanggap na kayo tuturo sa mga creator kung paano mag-grow kasi magkaiba naman yun. Gusto nyo tumulong sa mga magpa-Jollibee ng mga bata, that's good. Papalakpakan ko kayo. Napakagandang advocacy. Diba? Pero huwag nyo nang isama na, ay, tutulong ako para mag-grow yung inyong mga page. Anong connection, diba? Anong connect? Right? Madali lang po yung magbait-baitan. Ay, magpa-victim ka lang, 'di ba? Sabihin mo lang na inaano ka. Tapos ay ako yung ina-attack, ay binigyan ako ng ganito, ganyan. Ako yung kawawa, lagi na lang ikaw yung kawawa. Eh paano yung mga taong naniwala sa iyo na hindi mo man lang kunirek yung sinabi mo? Hindi mo man lang sinabi yung mga consequences sa tinuturo mo. So pag-isipan niyo rin yung mga audience natin na laging lamang yung may alam. Huwag kayong magpa-tornado. Marami nagbe-mekos-mekos dyan. Right? Piliin niyo yung mga creator na may credibility. You will know it through time. Mag-research din kayo. Hindi nyo makikita yan. Sabi ko nga sa inyo, paano yung malalaman kung kapanipaniwala ang isang tutorial, ang isang creator. Makikita nyo yan through time. Hindi sa isang video lang, hindi sa dalawa lang. Makikita nyo na how they speak, how they
talk about things, may ebidensya ba, may pinagkukunan ba. Ang pinakamagandang trait ng isang creator is that kaya niyang aminin pag nagkakamali siya at kaya niyang i-correct. Hindi pwedeng nagkamali ako tapos kakalimutan na lang. I-correct niya yung pagkakamali niya kasi may naniwala sa kanya. Diba? Kaya nga may mga malalaking creator, public apology, may mga ganyan-ganyan, diba? And that's good. That's good. That means accepted nila na nagkamali sila and they correct kung ano yung mga pagkakamali nila. Hindi pwedeng, kakalimutan na lang. Move on na lang tayo dyan kasi tinitira tayo dyan. Move on na lang tayo. Next na lang tayo. Alright? Yun lang naman yung hiling. Hindi nyo man kami masusuportahan, at least treat us fairly. Because we're also doing kung ano yung sa palagay namin ay tama na makakabuti sa iba. Hindi ito para sa views kasi, di ba, kung views ang aming gagawin, gagayahin na lang namin sila. Sila yung maraming views eh. Di ba? Gagayahin ko yung ginagawa nila. Ano yun? Sisinungaling na lang din ako. Manluloko na lang din ako ng creators. Sabihin ko lang na ganito yung kahit hindi. Sabihin kong bawal kahit hindi. Kasi nagbubukas ng engagement. Magtatalo-talo sa ilalim, di ba? Kung saan tama at hindi. Tapos maraming maniniwala. Thank you very much daw kahit mali naman tinuturo. Diba? Hindi views ang hinahanap namin. And yes, nakakalungkot minsan talaga. Nagiging personalan yung sagutan na iniiwasan naman namin. Pero hindi talaga may iwasan. May mga pagkakataon talaga na pag pinersonal ka, tao rin tayo, diba? Alam nyo na, sinasagid din natin ang konti. Pero again, kaya nga naandito rin ako, nandyan yung aming group, yung GC, na pinapaalalahanan yung isa't isa.